Hi guys, for today's vlog, so ang pag-uusapan natin is yung tungkol sa pinost ko kahapon na ano-ano yung 5 bagay na dapat ginagawa ng mga OFW. So OFW ka ba ngayon? Habang nandyan ka pa sa abroad, may ginagawa ka na ba na para sa future mo? Kasi ang totoo, hindi habang buhay, nasa ibang bansa ka. Darating ang araw na mapapagod ka rin at gugustuhin mong umuwi. Kaya habang maaga pa, kailangan mong kumilos. Hindi pwede puro trabaho lang, kailangan may direksyon ka rin. Tandaan mo ang pagiging OFW ay preparation, hindi permanent. So unang bagay na dapat mong gawin, mag-ipon na may purpose. Hindi lang basta ipon, kundi may malinaw na goal. Pangalawa, matutong mag-manage ng pera. Kasi kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung hindi mo alam kung paano ito hawakan, mauubos at mauubos lang yan. So sample scenario, may OFW na kumikita ng malaki. Pero dahil walang plano, nauubos sa padala at luho. So after ng ilang taon, wala pa rin naipon. So hindi sapat na kumikita ka, kailangan marunong ka ring magtabi at magplano. Pangatlo, mag-invest sa sarili at skills. Bakit? Kasi hindi habang buhay kaya mong gawin ang same na trabaho mo. Kapag wala kang bagong skills, mahihirapan kang mag-shift o mag-level up. Sample scenario, isang OFW ang umuwi ng Pinas pero wala siyang ibang alam kundi ang dati niyang trabaho. Nahirapan siya maghanap ng opportunity kaya napilitan naman ulit na mag-abroad. So ang skills mo ang magdadala sa iyo sa next level, hindi lang ang sipag mo. Pang-apat, mag-build ng network o connection. Bakit? Kasi maraming opportunity ang nanggagaling sa tamang tao. Hindi lahat nakukuha sa sipag. Minsan nasa connection din. So sample scenario, 2 OFW ang umuwi. Yung isa may network at may kakilala sa negosyo. Yung isa wala. Yung may connection nakapag-start agad. Yung isa nahirapan magsimula. So hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Ang tamang tao makakatulong mapabilis ang pag-angat mo. Pang-5, magkaroon ng extra source of income. Ito ang pinaka-importante. Bakit? Kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung iisa lang yan, isang risk pa rin yan. Sample scenario, isang OFW na wala ng trabaho pero may sideline na pinagkukuhanan ng income. Kahit paano, tuloy pa rin ang kita. Samantalang yung isa na walang backup, biglang zero. So hindi sapat ang iisang income, kailangan may fallback ka. Kaya kung OFW ka ngayon, huwag mo sayangin ang oras mo sa abroad. Gamitin mo yan bilang preparation para sa future mo. Hindi mo kailangan iwan agad ng trabaho mo. Pwede mo sabayan to kahit part-time. Kung gusto mong matuto kung paano mag-start ng extra income at magkaroon ng malinaw na exit plan, PM mo lang ako. Tutulungan kitang gumawa ng paraan, step by step, para balang araw, makauwi ka hindi dahil napilitan, kundi dahil handa ka na.